So this channel also go! Hello po sa lahat po ng mga Barda fans, Barda lovers, and Barda supporters na nandyan po at nag-aabang sa mga updates. So this time, pag-usapan natin to. Let's dig into the personal issue kung saan ay ito pong girl na pinagbibintangan na talagang nasa loob. Ito pong isa sa mga executive ng GMA na siyang utak sa paghihiwalay nitong si Miss Barbie Fortesa and David Licauco as a love team. So may mga factors kasi tayong nakita at medyo medyo palasak at lagi pong binabanggit ng mga Barda fans na siya po yung pinaka main reason kung bakit po solo era ngayon si Barbie at si David Licauco. Para po maintindihan natin at maunawaan yan. But dun sa pag-uusapan natin about po dun dito sa executive na ito na sinasabing may HD, or meron pong parang gusto dito kay Mr. David Licauco na siyang pinaka root or pinaka main reason kung bakit nagpinaghiwalay or mag-solo era si Barbie at si David Licauco ngayon. So basahin natin ang sinabi ni Ma'am Cecilia Sigismundo. Sabi niya, Miss Marcelo should not inhibit Barda kasi best love team yan sa GMA. Asset yan sila. Unless kung may gusto siya kay David Hayes, Vicky Bello the second yan. Miss Marcelo, please don't make me think about it. Barda is Barda forever. Have more projects together para enjoy tayo sa life. Sinagot naman ito ni Miss Stella Servano. Sabi niya, kagaya din sa Aldab, pinaghiwalay kasi may gusto daw si Alden. May gusto daw kay Alden yung isa sa mga handler ng GMA noon. May mga gustong nag-viral, panirasa siya sa mga fans. Si David ang lamya ng mag-perform sa Davao. Iba talaga pag nasa tabi niya si Barbie. Merong nagsusupport at taga-cheer up sa kanya sa stage. Tanggapin na nila na malakas si David when Barbie is around and vice versa. Hashtag Barda. Barda is it? At hashtag GMA, please ibalik ang tambalan ng Barda habang mainit pa ang kanilang tandem. Actually po, totoo yan. Parang sabi nga, strike while the iron is hot. Hanggat mainit pa po at pinag-uusapan ng Barda, ba't hindi nyo bigyan ng mga gandang proyekto? Bakit po dumadaan sa mga ganitong klase ng ng dami pong sumusuporta sa Barda, ang dami nagmamahal sa Barda, lalo na po ang mga seniors. Pero po ninyo, may mga seniors po ako nakikita na pumipila sa sinihan during the time na grabe po yung kanilang sacrifice for Barda, tapos biglang ganito. Kaya naiintindihan ko po ang inyong mga sentimiento patungkol po dito at talagang ito po yung parang nagkikreate tuloy ng mga issue patungkol dito na may gusto yung meron pong pinaghihiwalay sila ganito. Pero nung sinearch ko po, meron tayong nakita dito na ilan sa mga kadahilanan kung bakit pinaghihiwalay minsan ang matagal ng magka-love team na artista na may sabi po dito, ito daw po ay may kinalaman sa showbiz strategy, career growth at dynamics ng industriya. Sabi dyan, para daw number 1, kaya daw po ito ginawa para kay Barbie at David at sa iba pang mga artista para sa career growth ng bawat isa. Kapag masyado na daw kasing matagal ng magka-love team at naging limitado na ang roles na ibinibigay sa kanila. Tama naman, di ba? Kapag matagal na po yan, parang puro na lang, love story nila, puro patungkol sa kanilang dalawa. Kaya po isa rin yan sa mga biggest reason para po talagang mag-explore ang isang artista. Halimbawa, kung palagi magkasama, mahirapan silang tanggapin ng tao na gumanap sa ibang klaseng karakter. Halimbawa, kontrabida, dramatic solo era o mature na roles. Pinaghihiwalay sila para subukan kung kaya nilang mag-stand alone at patunayan ang sariling kakayahan bilang aktor o aktres. Pero, ang pinaka nakikita natin dito, yes, totoo po yan, kailangan po talaga nilang magkaroon ng solo era kasi for career growth. Pero parang medyo hilaw pa para paghiwalayin sila Kasi ito pa yung panahon na talagang ang dami pang sumusuporta kay Barbie at David tapos biglang nagkakam ng switching. So sabi dyan, pwede rin daw yung testing of marketability or individually. Sa industriya, sinusubok ng mga producers kung tatanggapin ba ng publiko ang artista kahit wala na kang collab team. Kapag parehong nag-click kahit iwalay, ibig sabihin mas flexible at mas valuable sila as individual. Maganda rin po tong rason na to na parang yun nga sinasabi ko sa inyo lagi, this is gonna be a test of the water. Tinitest po nila ang maraming bagay para to prove na mawala man si Barbie sa eksena ni David,
kaya niya pong tumayo bilang isang artista, and para hindi magsawa din yung mga audience. Kasi kapag palaging parehong mukha at parehong tandem, pwedeng magsawa ang mga manonood. Kahit minsan binibigyan sila ng ibang kapartner para magdala ng bagong kilig at bago sa paningin ng fans, ay may mga chance din talaga na pinagsasawaan sila. So para po talagang mas ma-excite ang ilan sa mga Barda fans sa pagbabalik ng Barda, ginawa din po nila ito. And of course, strategic pairing sa ibang projects. May mga pagkakataon na kailangan silang ipare sa ibang artista para sa isang teleserye o pelikula na mas babagay ang bagong kombinasyon. Halimbawa, kung may bagong rising star, ipapareha siya sa established na artista para makatulong sa pag-angat ng career nito. This is the reason why yung nangyayari ngayon kay Barbie tsaka kay Jameson, para at least umangat yung karera nitong si Jameson, pinareha siya dito kay Barbie Fortesa. Ganon din si David dati, diba? Hindi pa naman siya kilala, pero pinartner siya kay Miss Barbie Fortesa, kaya umangat, no? Talagang strategic pairing talaga yan eh. May mga personal issues, may mga pagkakataon na dahil sa personal na rason, maaaring nagkaroon sila ng tampuhan, issue, o kaya naman may real life relationship na naapektuhan. Pinipili ng management na hiwalay muna sila para maiwasan ng kontrobersya. And of course, nagkakaroon din ng tinatawag na transition to mature role. Kapag lumabas na sa teen love team image ang mga artista, kadalasang pinag-iwalay sila para bigyan ng mas seryoso at matured na roles. Ito ang paraan para hindi ma-stuck sa isang kilig-kilig branding lang. Ayan. So sa madaling salita, hindi laging masama ang paghiwalay ng love team. Madalas ito ay isang taktika o estratehiya para mas lumago ang karir ng parehong artista at mapanatili ang interes ng publiko. So yun po yung sinasabi po dito. Kaya po hindi ko kasi mabay or hindi ko po talaga mapaniwalaan yung mga issue na ipinupukol kay Miss Joy Marcelo na may gusto siya kay David kaya sila pinaghiwalay. Hindi lang po si Miss Joy Marcelo ang nagde-decide na magkaroon sila ng solo era, kasi may deliberation yan eh. May mga taong involved kung bakit po pinayagan nila na magkaroon na sila ng solo era nila, solo projects. Kasi nga naman parang ito na rin po, for 10 years na rin siguro ni Mr. David Licauco sa industriya, this is his time to prove to everyone na talagang siya po ay nag-mature, no, sa kanya pong karera, na siya po ay talagang umalagwa na yung kanyang karera. Ganon din naman si Barbie Fortesa. Tingnan nyo, akalain ba natin na mas magiging magaling na kontrabida itong si Miss Barbie Fortesa sa kanyang role sa Kontrabida Academy? Diba? Dumating po ba sa isipan ni Miss Barbie na makakagawa siya ng isang ganitong klaseng serye na siya po ay magiging kontrabida? Kung palagi lang po siyang nasa shadow ni David, kung palagi lang siya nasa loob ng isang love team. Yun po yung gusto mangyari ng GMA. And I salute GMA kung ano man po yung ginagawa nilang strategy para sa mga artista nila, kasi effective po yan. Makikita nyo po yung magiging epekto niyan aftermath, no, after of everything. Kaya wag nating pag-isipan ng masama si Miss Joy Marcelo. I am here para po burahin yung toxicity na yan sa isipan ng mga Barda fans. Wala pong ganong ganap, at hindi po si Miss Joy Marcelo may kagagawan kung bakit hindi sila magkasama ngayon sa mga proyekto nila. That's really a transition, mature roles na kailangan po nila na talagang gampanan, no? So kayo po, ano pong inyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds channel. God bless everyone. See you on my next vlog. Oh, Dareds TV! Oh, yeah! Sa lahat po ng mga Barda fans and Barda lovers, ayan, so this time is meron pong isang interview itong si Mr. David Licauco na sinasabi niyang medyo napapagod na siya, no? Pero dahil po dito sa kanyang statement na ito, talagang mas makikita natin yung kanyang kasigasigan, no? At makikita natin na talagang David Licauco doesn't even change a bit, no? Kahit konti, hindi po siya nagbago. At talagang makikita natin na kung sino yung naging inspirasyon niya dun po for the longest run, for 10 years ng kanya pong showbiz career, ano? And at the same time, yung pagiging isang business owner. So, ako yan, kung hindi ka pa nakapag-like or if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates,
for today's video. Nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. And this time, eto na, bago tayo dumako dun sa atin pong proper topic for today's video, ay magbasa po muna tayo ng ilan sa mga comments po ninyo sa comment section para po at least, diba, mabigyan natin ng linaw at kung may mga katanungan kayo, we can answer those questions sa abot ng ating makakaya. So ito po si Miss Virgo, September 3, 425. Sabi niya, hi Miss Tareds, maraming newcomers sa Sparkle Artist, dapat bigyan doon ng break on ng only. Meaning, favoritism ang lakaran. Opinion lang, walang usok kung walang apoy or nakikita. Matagal nang maraming nagsasabi niyan tungkol kay JM. JM, sinong JM ba? Go back to premiere night and SNMS ni D. Andun si JM, look her expression noong makita si B na andun, opinion lang hi, di ako bashers, tignan pag nasa tabi si D, sa kanya pa ang sweet ang kilos. Ayan, so ito yung kanyang komento patungkol dito. In the first place, sino si JM? Kasi ang initial kasi ni JB, ang ni Jameson Blake is JB. Tapos, sino naman po si JM? Hindi ko po maintindihan. Yun po yung hindi ko maintindihan. Actually po, totoo yan. Totoo naman talaga nangyayari talaga. Wala namang favoritism. Pero syempre, mas bibigyan po ng pansin ng mga Sparkle, ang mga datihan na. Kumbaga sa business, ito, kumikita na ako dito Diba? Ito po yung produkto ko na kumikita. Bakit ako magdadwell dito sa mga pasikat pa lang, no? Hindi pa na establish yung name. Dito muna tayo sa mga kumikita. Ngayon, pag medyo naglaylo na to at nabigyan ng chance, ito pong mga bagong artista, that's the time na sila naman. Kasi may kanya-kanya tayong oras, may kanya-kanya silang time kung kailan yung kanilang panahon para sumikat, para makilala, diba? Hindi naman po pagpasok agad nila sa Sparkle Artist, talagang agad, mabibigyan agad sila ng biggest break. Meron nga po na parang natagal na sa industriya, 'di ba? Pero hanggang ngayon talagang hindi pa rin po siya nabibigyan ng magandang break. Talagang po 'yan, chances are hindi naman po talaga ganun kabilis. Talagang it takes a lot of patience and time and effort para po talaga makilala ka sa showbiz. Kailangan mong pag binigyan ka ng magandang proyekto, bigay mo na yung todo mo. Kasi yun na yung chance na binigay sa'yo ng network at ng Diyos para talaga makilala ka, 'di ba? Katulad kay David Licauco, talagang nakasulat na sa mga palad nitong si Mr. David Licauco na siya po ay sisikat, na siya po ay makikilala through Miss Barbie Fortesa, diba, doon sa kanilang pong mga projects. Kaya wag tayo masyadong maging nega doon sa mga bagay na nagaganap na yan. So anyways, at ngayon bago tayo magpatuloy, panoorin po natin ang interview na ito ni Mr. David Licauco sa Rolling Stone Philippines, kung saan kukuha tayo ng konti lang naman, a little bit na kanyang sinabi doon sa Rolling Stone that really inspire everyone. Panoorin natin ito. Years ka na sa showbiz. Ano yung mga expectations na nilaban mo for you to get to where you are now? I feel like in showbiz kasi kapag artista, isipin mo na, you have to act a certain way. Like, you have to be perfect. You have to be, hello po. Pero kasi hindi kasi ako ganun. You can be respectful naman in your own way. Parang never ako nag-change. Na for me, yung pag-artista is just to work. Parang feel ko lahat naman trabaho lang. Diba? And yung showbiz kasi, I feel like it is an industry na malaking chance na consume ka by it because of the fame, diba? So, ako yung iniisip ko lang palagi is, it's just work. Like, it's outside me. It's outside David Licauco, diba? Kaya siguro hindi ako nag-iba, diba? I mean, hopefully for the better, nag-iba ako. Pero, yeah. Between the life of a celebrity at yung buhay negosyo, ang dami mo nang sinachuggle. Paano ka hindi nalulunod sa lahat na yan? I take it day by day. Actually, I take it hour by hour. For example, meron akong time blocks. When I wake up, I have to do my morning routine. Don't talk to me. And then after this, may meeting ako sa Novotel. So, yun, I take it hour by hour. Kasi minsan, for example, pag minsan yung mga handlers ko or like yung mga managers ko sa showbiz and business, pag sasabihin nila sa akin ng mga kailangan gawin, I get overwhelmed. And then sabihin ko ko na, take a step back, David. Like,
take it hour by hour, like take it day by day. And also, I try to talk to myself. Parang, hey dude, you dream about this. Diba? So parang I turn that negativity into something positive. To be grateful. I'm grateful for my business. Kahit nakapagod, diba? Mindset lang. Okay. You mentioned a while ago na this mindset change ng pandemic especially. So, dito po sa kanya pong Rolling Stone, no? Rolling Stones Philippines na kanyang interview, pinaliwanag niya po dito yung kanyang journey sa pagiging isang businessman, yung pagiging isang artista, diba? At dumadating po sa punto ng kanyang buhay na siya po ay napapagod, na siya po ay nakakaramdam ng burnout siya, diba? Pero parang sinasabi niya dito na minamindset niya yung sarili niya na he should always be grateful sa kung ano yung meron siya ngayon, sa kung ano yung meron po na tinatamasa niya ngayon. Kasi not everyone or hindi po lahat ng mga artista, hindi po lahat ng mga actors ay meron siya, no? So, gusto niyang i-inculcate doon sa mga tao na nakakarinig sa kanya na kailangan we should always be grateful for what we have right now, kung ano yung blessing na dumarating sa buhay niya ngayon. At the same time, sinabi niya rin po sa kanyang interview na ito na parang yung mga ito pong yung pagiging ano niya, kung paano niya hinaharap yung kanyang mga fans. That's the reason why many chance na sinasabing si Mr. David Licauco medyo ano siya, talagang seryoso kasi yung talaga yung personality niya. Sabi niya hindi mo naman kailangan baguhin kung ano at sino ka, no? Kaya si Mr. David Licauco hindi siya yung tipo na parang sobrang makwento, sobrang parang kung may mag-hi sa kanya na fans, papansinin niya naman, pero kapag hindi, talagang dadaanan niya lang, diba? Kasi ganun daw siya ng tipo ng tao na bagay na minsan na misinterpret ng marami patungkol sa kanya. And yun naman po ay kabaligtaran, no? Doon po sa karakter naman ni Miss Barbie Fortesa. Si Barbie naman very enthusiastic siya, very approachable, di ba? Talagang ano siya talagang palasalita siya, kung tumawa very loud. Kaya very ano sila, umaga parang medyo magkaiba yung kanilang personality. Pero ang maganda rito, nagsaswak sila pag magkasama kasi nga kabisado na nila yung isa't isa. Maaaring nung una meron silang banggaan, no? Meron silang conflict nung sila po ay magkasama ng mga unang pagkakataon kasi hindi pa nila kilala yung bawat isa, no? So naintindihan natin sila sa mga chance na ganun. And nakita ko rin kay David Licauco kung paano yung mindsetting niya, kung paano niya ginugugol yung sarili niya sa lahat na maraming bagay. Ayaw niya ma-overwhelm, ayaw niya na parang madidistract siya sa kasikatan niya at madidistract siya dun sa pagod na nararamdaman niya kasi in totality sobrang pagod na rin kasi to si Barbie Fortesa kasi hindi mo maramdaman yung pagod sa kanya kasi napaka-positive na yung kanyang aura, parang laging positibo, lagi siyang game, ganyan, diba? Pero ninyo, kaya niya rin i-manage yung time niya. Si Barbie, kaya niyang i-manage yung time niya na kahit sobrang puyat siya, darating siya on time before dun sa oras sa pinag-usapan. Ganun siya ka-professional. Alam niyo, pag pinag-aralan niyo yung mga interview ni David tsaka ni Miss Barbie Fortesa, marami kayong matututunan sa kanila. Kaya naman nai-inspire ka rin na makapanood ng mga ganitong interview patungkol sa kanilang dalawa, no? So, kayo po, ano pong inyong saloobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, The REDS TV. God bless everyone.